Ang pangalan ko ay Regina. Ako ay isang simpleng dalaga mula sa Maynila. Maputi, mahaba ang buhok at sanay sa liwanag ng mga ilaw ng syudad. Pero noong isang tag-init, napagpasyahan kong magbakasyon sa probinsya ng aking lola. Naisip ko na kailangan ko ng pahinga mula sa ingay at polusyon ng lungsod. Hindi ko alam na ang bakasyong iyon ang magdadala sa akin sa isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang probinsya ng lola ko ay nasa paanan ng isang malaki at masukal na bundok. Tahimik ang lugar, presko ang hangin, at ang mga tao ay mababait at payak na namumuhay. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang bagay na laging nagpaparamdam sa akin, ang pakiramdam na may nakatingin. Tuwing hapon, kapag nakaupo ako sa veranda ng bahay na gawa sa kawayan at nipa, lagi akong nakatitig sa tuktok ng bundok. Doon, sa gitna ng mga puno, may isang napakalaking puno ng balete. Ito ay matanda na, napakakapal, at ang mga ugat nito ay tila mga daliring nakahawak sa lupa. Sinasabi ng mga tao sa baryo na huwag daw lalapit doon. Lagi din akong pinaaalalahanan ng lola ko tungkol sa punong iyon. Matagal nang nakatira doon ang isang kapre. Hindi siya nananakit kapag hindi ginagalaw, pero kapag may pumasok sa teritoryo niya, hindi na sila nakakabalik. Paalala ulit ng aking lola. Tinawanan ko lang siya noon. Para sa akin, mga kwentong matanda lang iyon para matakot ang mga bata. Hindi ako naniniwala sa mga nilalang na iyon. Pero nagbago ang lahat isang gabi. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang hangin ay mainit at may dalang kakaibang amoy. Amoy ng tabako, usok at lupa. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng bahay para magpahangin. Ang buwan ay bilog at maliwanag at ang buong paligid ay puno ng anino ng puno. Habang nakatayo ako sa labas, narinig ko ang isang tunog. Hindi ito yabag ng tao. Ito ay mabigat, malakas at yumayanig ang lupa sa bawat hakbang. Mula sa gubat na malapit sa amin, may isang anino. Napakalaki nito. Mas mataas pa sa bubong ng bahay. Puno ng buhok ang buong katawan, maitim ang balat at ang mga mata ay dalawang maliit na apoy na kumikinang sa dilim. Nalaki ang mga mata ko sa takot. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang nakadikit ang mga paa ko sa lupa. Huminto ang higante sa tapat ng bakuran namin. Ang amoy niya ay napakatindi, pinaghalong amoy ng mabahong pawis, tabako at nabubulok na dahon. Tinitigan niya ako, ang mga matang iyon, nakatuon sa akin, puno ng kakaibang liwanag. Hindi takot ang nakita ko sa mga mata niya, kundi paghanga at isang matinding pagnanasa. Maganda, bulong niya. Ang boses niya ay parang kulog na gumugulong sa lupa, garalgal at malalim. Napakaganda mo. Bagay na bagay ka para sa akin. Biglang nanlabo ang paningin ko. Ang hangin ay umikot at naging parang ipo-ipo sa paligid ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumabas. Naramdaman ko ang pagbuhat sa akin. Hindi ng kamay, kundi ng hangin at mahika. Tiningnan ko ang bahay ng lola ko habang papalayo ako. Gusto kong humingi ng tulong pero wala akong magawa. Itinataas ako ng kapre. Bit-bit ako papunta sa tuktok ng bundok. Papunta sa kanyang mundo. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Hindi ito ang mundo ng mga tao. Ito ay isang gubat na walang katapusan. Pero hindi ito tulad ng gubat sa probinsya. Ang mga puno ay kakaiba, napakalaki. Nakatwist ang mga sanga at ang mga dahon ay kulay itim at pula. Ang hangin ay mainit at amoy asopre. Sa paligid, nakikita ko ang iba-ibang nilalang, mga duwending nakasuot ng ginto, mga tikbalang na tumatakbo sa malayo, at mga tiktik na lumilipad sa itaas. At sa gitna ng lahat, nandun ang kapre. Nakaupo siya sa isang malaking bato, humihit-hit ng isang malaking tabako na gawa sa kahoy at dahon. Ang usok na lumalabas sa bibig niya ay kulay itim at bumubuo ng mga kakaibang hugis sa hangin. Gising ka na pala, aking mahal, sabi niya. Ang boses niya ay mas malumanay ngayon pero nakakatakot pa rin. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Dinala kita dito dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Kagandahan at kadilisayan. Ikaw ang magiging reyna ng aking mundo. Bitawan mo ko! Gusto ko nang umuwi sa lola ko, pakiusap! Sigaw ko habang umiiyak. Ngumiti lang siya pero hindi ito ngiti ng kaibigan. Ito ay ngiti ng isang mandaragit na sigurado sa kanyang biktima. Hindi ka na makakauwi, Regina.
Mula ngayon, dito ka natitira kasama ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, ginto, alahas, kapangyarihan. Pero kapalit nito, kailangan mong maging akin. Kailangan mong maging asawa ko. Naramdaman ko ang matinding takot at pandidiri. Ang nilalang na ito, hindi tao. Hindi siya pwedeng maging asawa ng isang tao. Pero alam kong wala akong magagawa. Ang kapangyarihan niya ay napakalakas. Kung lalaban ako, papatayin niya ako agad. Ilang araw akong nanatili doon, hindi ako makatakas. Ang mundo ay parang walang hanggang maze ng mga puno at anino. Ang kapre ay laging nakabantay sa akin. Binibigyan niya ako ng mga prutas na kumikinang at mga tubig na matamis. Pero ayaw kong kumain o uminom. Alam ko, kapag ginawa ko iyon, magiging isa na ako sa kanila habang buhay. Akala ko ay wala na akong pag-asa. Akala ko ay mamamatay na ako doon o magiging asawa ng halimaw na iyon. Pero hindi ko alam na may isang tao na handang gawin ang lahat para iligtas ako. Ang pangalan niya ay Dennis. Siya ang pinakamatapang at pinakamalakas na albularyo sa buong probinsya. Matipuno ang katawan, puno ng mga galos at peklat ang katawan, at laging may dalang mga anting-anting, agimat at mga matatalim na punyal na gawa sa kawayan at bakal. Nang malaman ng lola ko na nawala ako, humingi siya ng tulong kay Dennis. Sa una, nag-alangan si Dennis. Alam niya kung gaano kalakas ang kapre. Marami na ang sumubok labanan ito at lahat sila ay hindi na nakabalik. Pero nang makita niya ang lungkot sa mata ng lola ko at nang malaman niyang ako ay isang inosenteng dalaga na pagdesisyonan niyang hirapin ang higante, kinailangan ni Dennis ng 3 araw para maghanda. Nagdasal siya ng matagal, nag-ayuno at naghanda ng lahat ng kailangan niya. Isang mahabang punyal na gawa sa bakal na sinasangkapan ng mga dasal at halamang panlaban sa demonyo. Mga anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg at braso para proteksyonan siya sa mahika ng kapre. Isang bote ng banal na langis na gawa sa mga dahon ng tabon-tabon at iba pang halamang gamot. At isang kawayang buskador na tutulong sa kanya para makita ang daan papunta sa mundo ng kapre. Noong gabi ng 3 araw, pumunta si Dennis sa puno ng balete. Ang buwan ay kulay pula, senyales na bukas ang daan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. "Kapre, lumabas ka dyan! Ibalik mo ang dalaga!" sigaw ni Dennis habang tinutusok ang puno ng kanyang punyal. Ang hangin ay biglang uminit. Ang mga dahon ng puno ay nagsisimulang gumalaw ng walang hangin at mula sa loob ng puno lumabas siya, ang kapre. Mas malaki pa sa inaakala ni Dennis. Ang katawan niya ay kasing laki ng 2 pinagpatong na bahay. Ang mga mata niya ay nagnininga sa galit. "Tao?" garalgal na bulong ng kapre. "Bakit mo ginalaw ang tahanan ko? Hindi ba sapat ang babala sa inyo? Ang dalaga ay akin. Siya ang reyna ng kaharian ko. At sino mang sumubok umagaw sa kanya ay mamamatay. Hindi mo siya pag-aari," sigaw ni Dennis habang nakahanda ang punyal. "Siya ay tao at ibabalik ko siya sa kanyang pamilya. Kung haharangin mo ako, papatayin kita kahit gaano ka pa kalaki." Tumawa ang kapre, isang tawang yumanig sa buong bundok. "Subukan mo, maliit na tao. Ilang tao na ang sumubok. Lahat sila ay naging abo sa ilalim ng mga paa ko." Sa isang iglap, hinampas ng kapre ang braso niya kay Dennis. Napakalakas ng hampas na iyon. Kung tinamaan si Dennis, durog na ang kanyang katawan. Pero dahil sa liksi at sa proteksyon ng kanyang mga agimat, nakailag siya. Tumalsik ang mga bato at lupa sa gilid. Sumugod si Dennis, tumalon siya at itinusok ang kanyang punyal sa binti ng kapre. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ng laman ang umalingaw-ngaw. Ang punyal ay pumasok ng malalim sa makapal na balat at laman ng higante. Sumigaw ang kapre sa sakit. Ang sigaw niya ay parang kulog na bumagsak sa katahimikan ng gabi. Bumulwak ang itim at mabahong dugo mula sa sugat. Sa galit, kinuha ng kapre ang isang malaking puno at ihinagis ito kay Dennis. Tumalsik si Dennis at tumama ang kanyang katawan sa isang bato. Napadaing siya pero agad na bumangon. Ang kapre, kahit sugatan ay hindi humina. Sa halip, lalo siyang naging mabagsik. Ang mga mata niya ay naging kulay apoy. Ang usok na lumalabas sa bibig niya ay naging itim na usok na puno ng demonyo. Pinalibutan niya si Dennis ng usok. Nawala ang paningin ni Dennis. "Dennis!" sigaw ko mula sa malayo habang nakatali ako sa isang puno. Pinapanood ang lahat. "Mag-ingat ka! Maaamoy ka niya! Sundin mo ang hangin!" Narinig ako ni Dennis.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at umasa sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang paglapit ng mabigat na yabag. Sa huling sandali, tumalon siya pakanan. Dumaan ang malaking kamao ng kapre sa pwesto niya at tumama sa bato. Nadurog ito agad. Habang abala ang kapre sa pagtanggal ng punyal sa kanyang binti, sumugod ulit si Dennis. Kinuha niya ang bote ng langis at binasag ito sa mukha ng kapre. Sumigaw ng mga kakaibang dasal si Dennis. Ang langis ay tumalsik sa mukha at mata ng kapre. Ang langis ay nagsimulang umapoy sa balat ng kapre na parang asido na tumutunaw sa laman. Ito ang pagkakataon ni Dennis. Kinuha niya ang isa pang punyal, ang pinakamalaki at pinakamatulis, nagawa sa bakal na may mga dasal. Tumalon siya ng napakataas, diretso sa mukha ng kapre na nagniningning sa apoy at galit. Buong lakas niyang itinusok ang punyal sa kanang mata ng kapre, isang nakabibinging tunog ng pagpasok ng bakal sa malambot na laman at buto ang umalingaw-ngaw. Sumigaw ang kapre ng napakalakas, sigaw na narinig ng buong baryo. Ang dugo ay bumulwak ng napakarami, bumaha sa paligid. Ang higante ay gumulong-gulong sa sakit. Pinawasak ang mga puno at bato sa kanyang daanan, pero hindi pa siya patay. Sa huling puwersa ng kanyang buhay, kinuha ng kapre si Dennis gamit ang kanyang malalaki at makakapal na kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, halos durugin ang mga buto ni Dennis. "Kung mamamatay ako, isasama kita sa impyerno." Garalgal na bulong ng kapre habang tumutulo ang dugo mula sa mata at kanyang bibig. Kinabahan ako, pero hindi sumuko si Dennis. Habang hawak siya ng higante, kinuha niya ang huling sandata, isang maliit na punyal na gawa sa ginto na dinasala ng pinakamalakas na dasal. Sa isang iglap, habang nakadikit siya sa dibdib ng kapre, isinaksak niya ang punyal sa gitna ng puso ng higante. Ang katawan ng kapre ay nanigas. Ang mga mata niya, ang isa ay wala na, ang isa ay puno ng gulat at sakit, dahan-dahang nawalan ng ningas. Ang kamay na nakahawak kay Dennis ay bumitaw, bumagsak ang kapre. Ang buong bundok ay yumanig sa bigat ng pagbagsak niya. Ang lupa ay bumuka at ang dugo niya ay umagos papunta sa ilog. Pinaghalo ito ng kulay pula at itim. Hingal na hingal si Dennis. Sugatan siya, puno ng pasa at halos maputulan na ng buto dahil sa higpit ng hawak ng kapre. Pero buhay pa siya. Agad siyang tumakbo papunta sa akin. Pinutol niya ang mga tali sa aking katawan at niyakap ako ng mahigpit. "Ligtas ka na, Regina. Tapos na," bulong niya habang umiiyak. Tumingin kami sa katawan ng kapre. Dahan-dahan, ang katawan nito ay nagsimulang mabulok at maging alikabok. Ang itim na usok na nakapaligid sa amin ay nawala. Ang mga kakaibang puno at halaman ay unti-unting nagbabalik sa dating anyo, nagiging luma at patay na muli. Ang mundo ng kapre ay gumuho kasama ng pagkamatay ng may-ari nito. Dali-dali kaming tumakbo paalis doon, bago pa kami matabunan ng gumuguho na gubat. Hawak-hawak ako ni Dennis, kahit halos hindi na siya makalakad dahil sa dami ng kanyang sugat. Tumawid kami sa mga ugat at bato, hanggang sa wakas, nakita namin ang liwanag ng buwan at ang pamilyar na daan pababa ng bundok. Nakabalik kami sa bahay ni Lola Oleng ng madaling araw. Umiiyak ang lola ko habang niyayakap kami pareho. Walang katapusang pasasalamat kay Dennis. Agad nilang ginamot ang mga sugat ng matapang na albularyo, ang mga pasa, ang mga baling buto at ang mga gasgas na dulot ng matitigas na kuko at hawak ng higante. Akala namin ay tapos na ang lahat. Akala namin ay nawala na ang panganib habang buhay. Pero hindi namin alam na ang tunay na katatakutan ay magsisimula pa lang. 3 araw ang lumipas, ligtas na ako, nakauwi na kami sa Maynila at unti-unti nang naghihilom ang takot sa aking puso. Si Dennis naman ay nanatili sa probinsya para magpagaling at tiyaking wala ng ibang nilalang na matitira sa lugar na iyon. Noong ika-4 na gabi, tumawag ang lola ko. Ang boses niya ay nanginginig, basag at puno ng matinding takot. "Regina, apo, magdasal ka. May masamang nangyari kay Dennis." Nanlamig ang buong katawan ko. "Lola? Ano po? Ano pong nangyari kay Dennis?" Ayon sa kwento niya, nang pasukin nila ang bahay ni Dennis, amoy na amoy agad nila ang matinding amoy ng tabako, usok, at nabubulok na laman. Ang amoy na amoy namin sa loob ng kaharian ng kapre. Nakita nila si Dennis na nakahiga sa kanyang banig. Buhay pa siya, pero ibang-iba na ang kanyang anyo.
Ang mga sugat niya mula sa labanan, ang mga gasgas sa braso, ang mga pasa sa dibdib, ang mga marka ng hawak ng kapre ay hindi na naghihilom. Sa halip, lumalaki at kumakalat ang mga ito. Ang balat niya sa paligid ng mga sugat ay nangingitim, kumakapal at nagiging magaspang. Ang mga buhok sa katawan niya ay biglang humahaba at kumakapal, tumatakip sa buong braso at binti. Ang kanyang mga kuko ay humahaba at tumitigas, nagiging parang matitibay na kuko ng hayop. At ang pinakamalala, ang kanyang mga mata. Ang dating malumanay at matapang na mga mata ni Dennis ay naging pula at nagniningas. Ang tingin niya ay mabigat, mabagsik at hindi na nakikilala ang sino man. Nang lapitan siya ng mga tao, bumangon siya ng mabagal at mabigat. Ang tunog ng kanyang mga yabag, kaparehong-pareho ng yabag ng higanting napatay niya. "Umalis kayo!" Garalgal na bulong ni Dennis. Ang boses niya ay malalim at basag, parang boses ng dalawang nilalang na nag-uusap sa loob ng iisang lalamunan. "Huwag niyo akong lapitan, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko." Sa gabi ring iyon, tumakas si Dennis papunta sa bundok. Pumunta siya sa napakalaking puno ng balete, ang punong tinerhan ng kapre noon. Doon, nakita nila siya sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, kasing taas na ng dalawang tao. Ang katawan niya ay patuloy na lumalaki. Ang balat ay itim na itim at puno ng makakapal na balahibo. Sa kamay niya, may hawak siyang malaking tabako na hinihit-hit niya ng malalim. Ang usok ay lumalabas sa kanyang bibig at ilong, kumakalat sa paligid niya, at bago siya tuluyang umakyat sa itaas at maglaho sa mga sanga, lumingon siya sa direksyon ng bahay ni Lola Oleng. Lumingon siya sa direksyon kung nasaan ako. Nakita nila ang ngiti niya, ang malawak, nakakatakot at mabahong ngiting iyon, ang eksaktong ngiti ng kapre. Ang katawan ay namatay. Sigaw niya gamit ang tinig na dumadagongdong sa buong baryo. Pero ang kaluluwa, ang kapangyarihan, hinding-hindi ito namatay. Pumasok ako sa kanya habang hawak niya ako. Pumasok ako sa dugo niya habang tinutusok niya ako. Ngayon, ako ay nabuhay muli. Rihina. Huling tawag niya sa pangalan ko na nagpadala ng kilabot sa bawat buhok ng katawan ko habang naririnig ko ito sa telepono. Aking mahal, aking reyna, naghihintay lang ako. Babalik ako para sa'yo. Wala ng albularyo, wala nang magtatanggol sa'yo. Sa susunod na buwan, pupuntahan kita at sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa atin. Mula noon, wala nang nakakita kay Dennis o kung may nakakita man, tinatawag na nila itong kapre. Ang sabi ng mga tao, mas matindi pa raw ito kaysa sa nauna, mas malakas, mas matapang at mas masama ang ugali dahil buhay pa rin ang alaala at galit ng dating may-ari ng katawan at may halo na itong tapang at lakas ng loob ni Dennis. Gabi-gabi, kapag tinitignan ko ang buwan at ang dilim sa labas ng bintana, naririnig ko pa rin ang boses niya. Amoy ko pa rin ang usok at tabako na dala ng hangin. Alam kong totoo ang sinabi niya. Hindi namin siya napatay, nailipat lang namin siya. At sa araw na muling sumikat ang bilog na buwan, babalik siya. Babalik siya para kunin ako. At sa pagkakataong iyon, wala nang matipunong albularyo na magliligtas sa akin. Dahil ang nag-iisang taong handang ibuwis ang buhay para sa akin ay siya na ngayong naging halimaw na kanyang pinatay. Ito ang kwento na hindi ko kwento ng mga matatanda. Ito ang lihim na sinasabi lang ng mga bulong sa gabi. Dahil kapag nakita mo ang kapre at kapag tinitigan ka niya, tandaan mo, hindi lang siya nakatingin sa'yo. Hinahanap niya ang kanyang susunod na tahanan. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!